So kaya po nga sabi ko kanina, ang ating text for today is on Luke 19 verse 1 to 10. At ang sabi, then Jesus entered and passed through Jericho. Now behold, there was a man named Zacchaeus, who was a chief tax collector, and he was rich, and he sought to see who Jesus was, but could not because of crowd, for he was a short stature. So he ran ahead and climbed up in a sycamore tree to see him, for he was going to pass that way. And when Jesus came to the place, he looked up and saw him and said to him, Zacchaeus, make haste and come down, for today I must stay at your house. So he made haste and came down and received him joyfully. But when they saw it, they all complained and saying, he has gone to be a guest with a man who is sinner. Then Zacchaeus stood up and said to the Lord, look, Lord, I give half of my goods to the poor, and if I have taken anything from anyone by false accusation, I restore fourfold. And Jesus said to him, today salvation has come to his house, because he also is a son of Abraham, for the Son of Man has came to seek and to save that which was lost. So kung mamaya mag-focus tayo sa Luke 19 verse 10, nandaan niyo po yan. So our theme for this month is Turning Point. Get right now with God. At ang ating pong title is Small Person but Big in Action. Kaya nang nabasa natin sa Luke 19 verse 1 to 10. Mga kapatid, ang story natin sa Zacchaeus. So, in verse 1, makikita natin na nung pumasok si Jesus Christ sa Jericho, which is kung saan nakatira si Zacchaeus. And there's a man, yun nga yung ating protagonist for today, is Zacchaeus. Okay? Zacchaeus, mga kapatid, is a chief tax collector. Chief tax collector, ano ibig sabihin? Hindi lang siya normal na tax collector. He is also chief. Ano ibig sabihin nun? Probabilmente, kapo siya, or may mga hawak siya pang ibang mga tax collector. Okay? And take note, he was rich. Besides being a tax collector, he was rich. Hindi natin alam kung umaman siya dahil sa pandadaya niya, or he is already rich kasi. Kumayaman na talaga siya. So imagine niyo mga kapatid, siguro sa oras na yun, isa siguro siya sa mga most powerful person on that moment. Sa mga tao na nakapaligid doon. Verse 3, and he sought to see who Jesus was, but he could not because of the crowd, for he was of short stature. So nung nalaman niya na si Jesus Christ is nasa Jericho, hindi natin alam kung paano niya nalaman. Siguro narinig niya, sinabi ng mga tao, o siguro paglabas niya, nakita niya nagkakagulo yung mga tao. But he knows that Jesus Christ is there. At pinilit niyang titignan si Jesus Christ. But dahil na nasabi dito, he was short. Maliit siya. Hindi niya kaya makita ang Panginoon. Ano yung nakakatawa, di ba? Napaka-contradict ng situation ni Zacchaeus. Sabi natin kanina, he was rich. He was a chief tax collector. Boss siya, bossing. But in the same time, he is physically short. Maliit siya. So di ba yung contradictory doon na doon? Ang liit ng tao, pero yung social status niya is isa siya sa pinakamataas. But sad to say, yung pera niya, yung social status niya, it did not help him to see the Lord. Tama po ba ako? Amen. Alam niyo mga kapatid, that is the sad reality that we are living right now. Most people think that money, fame, power is na mahalaga. Totoo naman, di ba? Talagang dito ngayon sa mundo, pag sikat ka o mayaman ka, napaka-importante mo. Minsan nga, nababasa ko na laging comment sa mga tao na bigay yumaman. Nagkaroon sila bigla ng mga kamag-anak na hindi nila kilala, di ba? So, minsan, sa mga kamag-anak, pinapahalagahan kung sino may pera. O minsan naman, mga tao ngayon, they're doing their best para talaga sumikat. At pag sumikat na sila, kahit
Sorry sa mo, kahit siya ang pangitsura, eh pinagkakaguluhan dahil hindi bata. Yung okay na lang si Diwata. Di ba? Ang dami sikat na sikat ngayon yun. But, alam natin pa mga kapatid, that in the eyes of the Lord, power, riches, and money is walang halaga. Anzi, karumal-dumal yan sa mata ng Panginoon. Gaya nga sasabi sa Mark 8:26, for what shall it profit a man if he shall gain the whole world and lose his own soul? Anong silbi ng pera, mga kapatid? If yun ang magiging dahilan para ma-cut off ang relationship sa Panginoon, or yun ang magiging dahilan para hindi ka magkaroon ng relationship sa Panginoon. Mga kapatid, sad to say, we oftentimes are giving too much importance about money. And giving too much importance about money, minsan, nagiging dahilan yan para mawala tayo sa ating Panginoon. That is the sad reality. Gaya nga nung sa previous verse, on Luke 18, Luke chapter 18, verse 18-23, hindi ka po sa inyo papahanap. Before nitong verse ng kay Zacchaeus, there was a rich man na lumapit sa Panginoon. And he asked the Lord, ano ba ang kailangan gawin para to inherit the everlasting life? Sabi ng Panginoon, huwag kang mag-adultery, huwag mong gagawin ganyan, huwag mong gagawin ganyan, huwag mong gagawin ganyan. Sabi niya, ginawa ko na yun, Panginoon. Ano ba ang kailangan gawin? Ibenta mo lahat ng ari-arian mo. And what happened? Tumalikod siya sa Panginoon. Because he cannot renounce money. Kaya ang sabi ko, sad to say that is, yun yung pera na ginagawa natin sa paglapit sa Panginoon. And but, hindi po yan ang kwento ni Zacchaeus. Zacchaeus is a whole different story. Verse 4. So he ran ahead and climbed up into the sycamore tree to see him, for he was going to pass that way. So anong ginawa ni Zacchaeus? Dahil sobrang bansot niya, hindi natin alam kung dahil siya katangkad, malay natin kasi na siya ni mami ko, hindi namin na. With all due respect, sabi ni Nang Labi Mami. Dahil sa sobrang liit nila, hindi nila makita. So, hindi niya makita. So, umakyat siya sa sycamore tree. Alam niyo mga kapatid, kaya sabi ko, Zacchaeus is a very funny man. Talaga nakakatawa yung situation niya. Very amusing. Bakit? Di ba kaya nga sabi ko kanina, he is one of the most powerful person in that moment. Di ba? But dahil sa sobrang gusto niya makita ang Panginoon, umakyat siya sa sycamore tree. Imagine niyo ang pinakasikat na artista kilala niyo o pinakamayaman tao na kilala niyo. Para lang makakita ng isang tao, aakyat ng puno. Di ba nakakatawa yun? Di ba? Parang, sino ba ito na handang pero umakit na parang uwi sa puno para lang makita si Jesus Christ? Mga kapatid, si Zacchaeus, hindi niya inintindi yung social status niya. Hindi niya inintindi kung anong sasabihin ng mga tao sa kanya. Instead, he swallowed his pride, he doesn't care, he climbed on the sycamore tree just to see our Lord and Savior. According sa mga theologians, yung curiosity daw ni Zacchaeus, yung curiosity ni Zacchaeus, nag-push siya kanya para umakyat sa sycamore tree at tingnan ang Panginoon. Para sa akin, it's not just a curiosity. It's a strong desire. Kung nandun yung puso niya na makita ang Panginoon. Imagine niyo ka. Hindi niya inisip o naisipin ng mga tao sa kanya eh. Kasi nandun yung desire niya talaga na makita ang Panginoon. Mga kapatid, my question now is, tayo kaya, gaano kalakas yung desire natin na makita ang Panginoon? Gaano kaya kalakas yung desire natin na makilala natin ang Panginoon? Minsan
Minsan nga sa pag-pray lang sa umaga, kinakalimutan natin. Minsan nga, yung pag-aalmusal, hindi na nakakalimutan, pero yung pag-pray, kinakalimutan natin. Minsan sa sobrang pagod natin, hindi na tayo mag-pray. Minsan sa pagpunta sa church, pag may mga festa tayo pupuntahan, lagi tayong maaga. Pag sa church na, lagi tayong late. At isa na po ako doon. Hindi ako nangungonsensya, hindi ako nagpapatama. But that is the sad reality of our life. Mga kapatid, we are Christian. We should know our priority in life. Yun. And then, sabi ko, when we are preaching here in front of you, kami mga preacher, ang unang natututo sa aming pinapreach. Kasi bago namin ito i-share sa inyo, nababasa muna namin. Kaya, we are here not to sugarcoat ang Word of God. We are here to tell the truth. So mga kapatid, how much desire we have in our heart to search the will of God, to obey the will of the Lord. Tayo lang po makakasagot nun. Verse 5, and when Jesus came to the place, he looked up and saw him and said to him, Zacchaeus, make haste and come down, for today I must stay at your house. So nung natin na si Jesus Christ sa spot, mag-aaring nasa ilalim ng sycamore or something, tumingin ng Panginoon. He knows that Zacchaeus is there. Ang nasa isip natin, Zacchaeus was searching for the Lord. Mga kapatid, I just want to take note and to specify. That is the first time they met. Hindi pa nakita ng Panginoon si Zacchaeus before, and vice versa. But Jesus Christ called Zacchaeus by his name. Because why? Because it was Jesus Christ who is searching us first. Nung natigtas tayo, God used someone para i-share sa atin ang Word of God. Because ang Panginoon ang unang naghanap sa atin. Alam mo, dahil ang sabi ko sa Luke, kung sabi natin kanina sa Luke 19 verse 10, di ba sabi ko tandaan yun? For He came to seek and to save what was lost. Si Jesus Christ ang nag-seek sa atin. Ang nag-search sa atin. At in the same time, God wants to use us to seek ang mga taong hindi nakakilala sa Panginoon. Mga kapatid, kanina sabi ko, baka si Zacchaeus kasing nakalaman namin humingi ng hila. Alam niyo ba, na even us, before we met the Lord, we are small. Maliit tayo. And I'm not talking about our physical height. I'm talking about our spiritual height. We are small in the eyes of the Lord. We are short to reach heaven. We are sinners. But by God's grace, love, because Jesus Christ seek us, we were able to go to heaven. Mga kapatid, di ba ang sarap pakinggan? Ang Panginoon ang unang humanap sa atin. Alam nyo, call it religion, call it doctrine, yung gaya, sabi ko, call it religion, gaya ng mga iba, call it, kahit anong tawag nyo na. But ang Panginoon lang natin, ang Diyos lang natin, compared sa mga ibang mga faith, sa mga ibang Diyos ng mga ibang religion, ang nag-iisang Diyos na gumawa ng first step to reach the sinners. Ang particular atin hindi naman religion ang ating sa relationship. But just like I said, call it religion dahil ang iisip ng mga iba. But if you know,
Ang mga Diyos ng mga ibang religion, they need to do something before maging good sa mata ng Diyos nila kung sino man ang Diyos nila. But ang Panginoon natin, ang Diyos natin, nag-take ng first step, ang Diyos natin naghanap sa atin para makakilala tayo. Ganon tayo kamahal ng ating Panginoon. Ganon tayo kamahal ng Diyos natin. At gaya nga na sinasabi ko, maski isa lang ang maliligtas, 100% I can blindly say that bababa ang Panginoon sa nag-iisang taong yun. Magkakatawan siyang tao para maligtas yung nag-iisang taong yun. It doesn't matter kung gaano karami. God will still give His only begotten Son, Jesus Christ, to die for that one person. Di ba ang sarap pakinggan? Ganon tayo kamahal, mga kapatid, ang ating Panginoon. Second, verse 6. Sabi, so He made haste and came down and received Him joyfully. So, nung sinabi ni Jesus Christ kay Zacchaeus na bumaba ka dyan at mag-istay ako sa bahay mo, ano ginawa Zacchaeus? Nagmamadaling bumaba. He made haste, nagmamadali, and he came down and received Him joyfully. Pwede natin isipin, first time na sila nagkakilala, di ba? Pwede isipin ni Zacchaeus, oh, close tayo. Pwede niyang isipin niya sa Panginoon, di ba? Kasi bigla, first time na nagkakilala sa Sycamore, bigla, sasabi niya, pupunta ako sa bahay mo. Pwede sabihin ni Zacchaeus, close tayo. Ano yung auto-invite? Di ba? But no, Zacchaeus, nagmamadali siya bumaba, and he accepted Jesus Christ. He accepted the invitation of Jesus Christ with joy. Kapatid, once again, napaka-encouraging ni Zacchaeus. Diba? Without a shadow of doubt, without thinking twice, bumaba siya doon at ginawa niya ang utos ng Panginoon. Ang call ng Panginoon. Dapat ganun din tayo. Every time na magkakaroon ng opportunity na mag-serve tayo sa Panginoon, let us do it with joyful heart, with love, and with gladness, mga kapatid. When an opportunity, when a door of opportunity, magbukas sa harapan natin, accept it. Kasi, hindi naman bibigay sa iyo ng Panginoon yun, yung opportunity na yun, kung hindi niya alam na hindi mo kaya. God knows our heart. Nung binuksan ng Panginoon ang Panginoon opportunity kay Pastor Edwin na maging pastor, Pastor Edwin accepted it wholeheartedly. Because hindi alam ni Pastor Edwin na hindi bibigay ng Panginoon kung alam ng Panginoon na hindi niya kaya. And especially with God's help. Kaya mga kapatid, let us give our best to the Lord. Let's serve Him as best as we can do. Tama po ba ako? Amen. Kuya Jay, pakisinigita para hindi ko makikipinapasok. That's it. Okay. Verse 7. But when they saw it, they all complained, saying, He has gone to be a guest with a man who is sinner. Ayan naman tayo. Ngayon ko lang po napansin, na nabasa ko yung verse 7, ang pagiging marites pala, meron na sa panahon dati pa, no? Hindi na bagong pagiging marites. Dati pa may marites na. Kasi, nung nakita ng mga tao na si Jesus Christ mag-i-stay sa bahay ni Zacchaeus, nagchismisan sila. Di ba? Bakit siya pupunta kayo sa bahay ni Zacchaeus? Makasalanan naman yan. Bakit doon pa? But gaya na nasabi ko, gaya na nabasa natin kanina sa Luke 19:10, for God came down to seek and to save which is lost. Hindi bumaba ang Panginoon dito para iligtas sa mga self-righteous. Hindi bumaba ang Panginoon dito, hindi siya namatay sa kalbaryo ng krus para iligtas
ang mga piling malinis. No, mga kapatid. Bumaba ang Panginoon sa mundo para iligtas ang mga makasalanan. That's why He came to the house of Zacchaeus. And despite Zacchaeus being sinner sa mga mata ng tao, God sees the heart of Zacchaeus. Nakita ng Panginoon yung puso ni Zacchaeus, yung desire ni Zacchaeus na makilala ang Panginoon. Verse 8. Then Zacchaeus stood and said to the Lord, "Look, Lord, I gave half of my goods to the poor, and I have taken anything from anyone by false accusation. I restore fourfold." So siguro, narinig ni Zacchaeus kung paano siya pinag-ispisan ng mga tao, ano naging sagot niya? Zacchaeus, yung kalahati daw ng kayamanan niya is ibibigay niya sa mahirap. At may mga naloko man siya, isosoli niya yun ng full. At hindi ng full. Fourfold pa. Mga kapatid, quick history. Sa Judaism law, which is makikita natin sa Numbers verse 5 to 7, pag ang isang tao is nagkasala o may naagrabyado at nahuli, he need to pay it for full plus 20%. For example, pag inutangan kong bilang ko ng 10 euro at wala akong malak bayaran, nalaman, kailangan bayaran ko ng 10 euro plus 2 euro. Diba? Tama po ba ako? 20% ng 10 euro is 2 euro, di ba? Okay. Kala ko mga natutunan, baka hindi kayo magaling sa math eh. But no. Si Zacchaeus hindi lang 20% ang binigay. He gave it fourfold. Baka hindi mo ba? He gave it full, kasi nagbigay pa siya ng 4 na beses. Ganun ang naging action niya. And that action symbolizes true repentance. Amen. Because talagang nagbago siya ng ways. At yung action niya, sa Bible hindi natin mababasa sa binasa natin na from Luke 19:1 to 10, wala tayong mababasa na sinabi niya, Lord, tinatanggap ko kayo na aking Panginoon sa kapalitan. No, wala tayong mabasa na siya. But his action shouted like, Panginoon ko, nagsisisi ako sa ginawa ko, ibabalik ko lahat ng sinoli ko, and I will obey you according to your will. I will follow you, I will live it righteously. Yun yung sinisgaw na action niya. Kaya nga di ba may kasabihan tayo, actions speak louder than words. His action shouted that he wants to obey the Lord wholeheartedly. Mga kapatid, gaya ng binasa natin kanina from 1 to 10, wala tayong makikita na si Zacchaeus huminto siya as a tax collector. Sabi nga ng ibang theologians, he remained as a tax collector. But one thing is for sure, nung naging Kristiyan siya, sigurado, naging iba yung trato niya sa mga tao. Hindi na siya naloko. He changed his way of living. He didn't change his job, but he changed the way he's living according to God's will. Verse 9 and 10, nagsama ko na po. And Jesus said to him, "Today salvation has come to this house because he also is a son of Abraham. For the Son of Man has come to seek and to save that which was lost." Mga kapatid, gaya ng sabi ko, I want to clarify everything. Si Zacchaeus, hindi siya naligtas dahil sa ginawa niya. Hindi siya naligtas dahil doon. Naligtas siya because he answered on Jesus' calling. Doon siya naligtas. At yung ginawa niya, yung action niya o yung good work niya, is the testimony, is the evidence na naging Christian siya. Yun yun, mga kapatid. Because a true Christian, once you accept our Lord and Savior Jesus Christ,
may pagbabago sa buhay natin. There are changes, mga kapatid. We don't remain the same. Nababago ang buhay natin. Once again, hindi ko tinataas si Pastor Eden, wala akong tinataas. I just want to use him as a testimony. Alam naman natin sa buhay natin, he is open on his past life. Hindi niya tinago yun. Lagi niya sinasabi na nabilasinggero siya. Hindi ko alam kung mga pagkakagawa ni Pastor Eden before. But gradually, his life is changing. And until now, tumayo siya sa harapan natin as being one of the pastors of CCBC. May pagbabago. And now, he is starting a new journey of his Christian life. Ganun yung mga kapatid. Once you accepted Jesus Christ as your Lord and Savior, there are changes in your life. Hindi natin nakikita instantly, but gradually. Yun din yung sinabi ko sa aking asawa. Kasi nga na-share nga one time na-share ni Pastor Etik na tumanggap ang father niya. And I said to her, Amore, sabi ko, we know the character of your father. Don't expect na in a blink of an eye, after niya tanggapin ng Panginoon, is mababago siya. It doesn't work that way. Sabi ko, but one thing is good to know. Na kung kunin man siya ng Panginoon anytime, alam natin kung saan siya pupunta. Alam natin kung saan siya makakarating, which is in heaven. Amen. Yun ang mahalaga. If God will give him a time para mag-change ng kanyang character, umaba pa ang buhay niya, praise God. But if kalooban ng Panginoon na kunin na siya, who knows when, praise God pa rin. Dahil siya sa ating Panginoon sa Kristo. Yun ang mahalaga. Mga kapatid, alam nyo, nung si Zacchaeus, when he met Jesus Christ in the sycamore tree, it was a turning point of his life. Turning point ng buhay niya. And that small man, hindi natin alam kung anong height niya. He made a huge decision without wasting time to make it right with God. He took a moment para maging maayos ang rapport niya sa Panginoon. And his story, mga kapatid, is very encouraging para sa mga Kristiyano. At marami tayong matututunan. Gaya nga sabi ko kanya, ginawa niya lahat ng paraan para lang makita niya ang Panginoon. His physical disadvantage is hindi naging hindrance yun para makita niya ang Panginoon. So dapat maging encouragement siya sa atin. Hindi porket hindi tayo magkayano, hindi porket hindi tayo ganong katangkaran. Huwag natin gamitin yun as an excuse to seek the Lord. And to use natin yun to push us more on to search the Lord, to seek the Lord. How can we serve Him on the best way that we can? And when we decided to serve the Lord, we should do it happily. We should do it with joy in our heart. Kasi, ginagawa natin yun sa Panginoon. We should never think twice. When an opportunity, kaya nga sabi ko, magbukas sa harapan natin, o may mag-offer sa atin na to serve the Lord more according to His will, accept it. Kasi, ang Panginoon hindi siya nag-think twice. Na pumunta dito, nagkatawang tao para mamatay sa atin. Sa mga makasalanan. So, when we have a chance to serve the Lord more, let's do it, mga kapatid. Let's do it with the joy in our heart. Mga kapatid, Zacchaeus,
maybe the smallest person sa oras na yon. For sure. But by trusting the Lord, he became the biggest among the crowd. He became the biggest people among the crowd. His action is a testimony of how tall he is spiritually. Tayo kaya, ganun tayong katangkad sa mata ng Panginoon. If you think you are not taller enough spiritually, mga kapatid, let this moment be a turning point in your life. Get it right with God now. Let us serve Him wholeheartedly in the best way that we can. Tandaan natin mga kapatid, to God be the glory.